Si Christian ay dinala si Ana sa playroom at pinarusahan. Siya dahil hindi niya sinunod ang kanyang payo. Pagkatapos, inakusahan niya siya ng pagiging kontrolado muli. Ngunit sinabi ni Christian na labis siyang nag-alala sa kanyang kaligtasan. Niyakap ni Ana si Christian at sinabi na siya ay nandito mismo. Ngunit kailangan niya ng oras kasama ang kanyang mga kaibigan. Humingi rin ng paumanhin si Christian sa kanyang kilos. Hello guys, welcome sa Movie Cut Explain. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang romansang drama na pelikula na pinamagatang 50 Shades Freed mula 2018. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakasal nina Ana at Christian na dinaluhan ng kanilang malalapit na kaibigan at pamilya. Sinasabi nila ang kanilang mga pangako sa isa't isa kung saan nangangako silang magmahal at aalagaan ang bawat isa habang sila'y nabubuhay. Pagkatapos ng kanilang unang sayaw bilang mag-asawa, iniwan nila ang seremonya at sumakay sa eroplano upang pumunta sa kanilang honeymoon. Bumisita sila sa iba't ibang lugar at naglaan ng intimate na oras para sa isa't isa. Tumanggap si Christian ng tawag mula sa kanyang sekretarya, si Ross. Sinabi nito na may sunog sa server room at pinaniniwalaang may naglagay ng pampasabog doon. Sinabi rin niya na nakakuha sila ng video ng isang kahina-hinalang lalaki na gumawa nito at ninakaw ang ilang personal na files. Ipinadala niya ang video kay Christian at nang makita ito ni Ana, sinabi niya na ang lalaki ay si Jack Hyde, ang dati niyang boss na sinubukang mang-abuso sa kanya. Matapos malaman na si Jack ang nasa likod ng lahat, sinabi ni Christian na kailangan nilang bumalik. Sinabi ni Christian kay Ana na nakatanggap siya ng ulat tungkol sa crash ng helicopter at hindi nila iniisip na aksidente ito. Iniisip niya na si Jack ang may gawa nito. Ipinahayag ni Ana ang kanyang pagkakalito kay Christian kung bakit gagawin niyo ni Jack. Ngunit sinabi ni Christian na hindi niya alam ngunit pipigilan niya si Ana sa anumang panganib. Sa paliparan, nakatagpo nila ang ex ni Elena, si Link, na nagsabi ng good luck kay Ana matapos malaman na siya ay ikinasal kay Christian. Pagdating nila sa bahay, naghihintay ang mga empleyado ni Christian. Ipinakilala ni Christian si Ana sa kanyang bagong bodyguard, si Sawyer, at sinabi na siya ay kasama niya mula ngayon. Kahit na hindi natuwa si Ana, sinabi ni Christian na ito ay kailangan para sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos, pumunta si Christian sa kanyang opisina habang si Ana naman ay nagpunta sa kusina upang magluto para sa kanya kasama ang kanilang katulong na si Gail. Sa hapunan, sinabi ni Christian na gusto niya na aalagaan ni Ana ang bahay. Ngunit nang magbiro siya tungkol sa pagkakaroon ng mga anak, naging awkward si Christian. Tinanong ni Ana kung gusto ba niya magkaroon ng mga anak balang araw at sinabi ni Christian na pag-iisipan nila ito sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, hindi pa siya handa na ibahagi si Ana sa iba. Kinabukasan, pumunta si Ana sa trabaho at natuklasan na siya ay permanenteng na-hire bilang bagong fiction editor. Nang gabing iyon, nakipag-usap siya sa isa sa mga manunulat na si Boyce Fox nang biglang pumasok si Christian sa kanyang opisina nang walang permiso. Hindi natuwa si Ana. Ngunit sinabi ni Christian na sinusubukan niya siyang i-email, ngunit hindi niya mahanap ang Ana Gray. Sinabi ni Ana na hindi niya pinalitan ang kanyang apelyido, na ikinagalit ni Christian, ngunit sinabi niya na gusto niyang panatilihin ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Sinabi ni Christian na papalitan sana niya ang apelyido niya para kay Ana, at pumayag si Ana na pag-isipan ito. Pagkatapos ng trabaho, dinala siya ni Christian sa isang bahay. Sinabi niya na nakita ni Ana ang bahay noong nag-sailing sila at nagustuhan niya ito, kaya binili niya ito para sa kanya. Ipinakilala ni Christian si Ana sa kanilang arkitekto, si Gia Mateo. Natuwa si Ana sa regalo, ngunit hindi niya gusto si Gia na medyo mapanghimasok kay Christian. Pumasok sila at ipinaliwanag ni Gia ang plano niya sa pag-aayos ng bahay. Di nagtagal, umalis si Christian para sa isang tawag at binalaan ni Ana si Gia na kung susubukan niyang ligawan ang kanyang asawa muli, siya ay matatanggal sa trabaho. Pagbalik ni Christian, nagpatuloy sila sa kanilang gawain. Pagkatapos nilang magpaalam kay Gia, pumunta sila sa sasakyan. Sinabi ni Christian kay Ana na siya ang magmaneho, dahil kung kaya niya hawakan si G, kaya rin niya ang kotse. Habang nagmamaneho, napansin nila na naiwan ang sasakyan ng guard. Tumawag si Taylor, ang driver ni Christian, at sinabi na sila ay tinutugis. Sinabi ni Christian kay Ana na magpatuloy sa pagmamaneho at talunin ang sasakyan na sumusunod sa kanila. Sa tulong ng mga tagubilin ni Christian, nakatakas sila. Pagkatapos nilang huminto sa ligtas na parking lot, biglang hinalikan ni Ana si Christian at naging intimate sila. Pagbalik sa bahay, napag-alaman nila na ang sumusunod sa kanila ay hindi si Jack, kundi isang babae. Humanga si Ana nang ipasama siya ni Christian sa New York, kahit hindi niya alam. Pinauwi niya ang mga guards at kinausap si Christian na kailangan niyang magtrabaho. Sinabi ni Christian na maaari siyang magtrabaho mula doon, ngunit gusto niyang ligtas siya. Nakumbinsi ni Ana si Christian na payagan siyang manatili. Kinabukasan, ginising siya ni Christian at nagpaalam dahil pupunta siya sa New York. Humiling si Ana na ipaalam sa kanya kapag nakarating siya. Sinabi ni Christian na bumalik siya agad. Pagkatapos ng trabaho at kasama ang mga guard sa trabaho niya,
Nakakatanggap si Ana ng mensahe mula sa kanyang kaibigan na si Kate na nag-imbita sa kanya sa isang club para uminom. Nagatubili siya ngunit pumayag sa isang inom lamang. Pagkatapos ng trabaho, hiniling niya kay Sawyer na dalhin siya sa club. Sinabi ni Sawyer na hindi matutuwa si Christian. Ngunit sinabi ni Ana na siya ang boss ngayon dahil wala si Christian. Nakipagkita siya kay Kate sa club na umorder ng maraming inumin kahit tinangka ni Ana na pigilan ito. Sinabi ni Kate na nag-hire si Christian ng guards para sa lahat ng miyembro ng pamilya. Pagkatapos nilang mahanap ang ilang files tungkol sa pamilya Gray sa computer ni Jack, nagulat si Ana dahil hindi niya ito alam noon. Sinabi rin ni Kate na sa tingin niya ay niloloko ng boyfriend niyang si Elliot, kapatid ni Christian, si Gia. Pinayuhan ni Ana na kausapin si Elliot pagkatapos mag-isa ng kaunti. Lumabas si Ana sa club at napansin ang maraming tawag mula kay Christian. Hiniling niya kay Sawyer na huwag sabihin kay Christian, ngunit sinabi nito na naipaalam na niya. Pagbalik sa bahay, inatake siya ni Jack na nagtatago sa kanyang kwarto. Sa kabutihang palad, narinig siya ni Sawyer at nailigtas siya. Tinawag nila ang pulis at tiniyak na mananatili si Jack sa kustudiya. Pagkagising ni Ana, naroon si Christian sa tabi ng kanyang kama ngunit tila malayo ang loob. Gabing iyon, dinala siya ni Christian sa playroom at pinarusahan siya dahil hindi niya sinunod ang payo. Inakusahan niya ito ng pagiging kontrolado, ngunit sinabi ni Christian na labis niyang inialala ang kaligtasan ni Ana. Niyakap ni Ana si Christian at sinabi na nandito siya, ngunit kailangan niya ng oras kasama ang kaibigan. Humingi rin ng paumanhin si Christian. Kinabukasan, sorpresang dinala ni Christian si Ana sa Aspen, kasama ang kanyang mga kaibigan at kapatid. Pagdating doon, humiling siya kay Kate na kausapin si Elliot. Kinabukasan, nag-hiking ang lahat maliban kay Christian. Ikinuwento ni Elliot ang maraming kwento tungkol sa kabataan ni Christian. Samantala, nakatanggap si Christian ng file tungkol kay Jack na nakipagtalik sa kanyang dating assistant at ginamit ito upang i-blackmail siya habang namimili ng damit kasama sina Kate at Mia. Napansin ni Ana si Elliot sa kalye kasama ang kanyang dating kasintahan na binanggit ni Christian. Kinagabihan nag-propose si Elliot kay Kate at pumayag ito. Ipinakita na si Gia ay tumutulong lang kay Elliot sa paghahanap ng perpektong singsing. Bumisita si Detective Clark kay Ana at sinabi na nagbigay ng pahayag si Jack na sila ni Ana ay naging magkasintahan, ngunit siya ang nagwakas. Inakusahan ni Ana si Jack ng sexual harassment. Sinabi ni Clark na hindi siya naniniwala kay Jack, ngunit maaaring makakuha siya ng bail sa kanyang kaso. Natutunan ni Ana na dumalo siya sa trial, kung saan pinayagan ang bail ni Jack sa halagang $500,000. Tumawag din ang doktor ni Ana para ipaalam na kailangan niyang bisitahin ang klinika dahil nalampasan niya ang mga appointments. Nang pumunta si Ana sa klinika, isinagawa ang ilang tests at sinabi ng doktor na siya ay buntis. Sa hapunan, sinabi ni Ana kay Christian na siya ay buntis. Nagalit si Christian dahil nakalimutan niyang birth control pills at sinabi na hindi pa siya handang maging ama. Sinabi ni Ana na hindi rin siya handa, ngunit haharapin nila ito. Umalis si Christian ng galit. Sinabi na hindi pa siya handang humarap sa sitwasyon. Umalis si Christian at bumalik ng lasing. Dinala siya ni Ana sa kama. Nakita niya ang text mula kay Alina Lincoln, dating mistress ni Christian, at nagalit siya. Naglock siya sa playroom. Kinabukasan, hinanap ni Christian si Ana at nakita siyang palabas ng playroom. Nag-away uli sila tungkol sa bata. Sinabi ni Ana na kahit hindi siya handang maging ama, gagawin niya ito mag-isa. Sa opisina, natanggap ni Ana ang tawag mula kay Mia, kapatid ni Christian, ngunit si Jack ang nasa kabilang linya. Humingi siya ng ransom na 5 million at pinilit si Ana. Nadalhin ito sa loob ng 2 oras. Ipinapanganib si Mia. Kinuha ni Ana ang checkbook at baril mula sa desk ni Christian at pumunta sa bangko. Tinawag ang bangko at sinabi sa Christian ang tungkol kay Ana. Akala niya ay iiwan siya ni Ana, ngunit napag-alaman niyang konektado. Ito sa recent release ni Jack, sinabi ni Jack na sumakay sa kotse sa alley at ibigay ang telepono. Niloko ni Ana si Jack sa pamamagitan ng paglagay ng telepono sa bag ng pera. Pagdating sa drop-off, inatake siya ni Jack at sinaktan sa tiyan. Pinigilan siya ni Liz. Pinutukan ni Ana si Jack sa binte. Dumating sina Christian at pulis at inaresto si Jack at Liz. Dinala si Ana sa ospital. Pagkagising, nandun si Christian sa tabi niya. Naiintindihan niya na mahalaga ang bata at nagkaayos sila. Sinabi ni Grace, ina ni Christian, na hindi siya iiwan. Kinabukasan, bumalik si Ana sa kanilang bahay. Nalaman nila na si Jack at Christian ay nagbahagi ng parehong foster family, ngunit hindi maalala ni Christian. Natuklasan nilang ginamit ni Jack si Liz bilang accomplice. Dinalaw nila ang puntod ng biological na ina ni Christian at naglagay ng bulaklak. Habang nagpipiano si Christian, pinanood siya ni Ana sa hallway. Ipinakita ang flashbacks ng magkasama. Nag-text siya para makuha ang atensyon ni Christian. Ang huling eksena ay maraming taon. Pagkatapos, nandyan sina Ana at Christian sa bahay kasama ang kanilang anak,
At buntis na si Anna sa kanilang pangalawang anak.